Hello po mga ka-olala, ayan mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, thank you so much everyone. At narito po na naman si DJ Olala upang magbasa ng isang napakagandang kwento na ibinahagi sa ating lahat, na kung saan ang buhay pag-ibig ang ating pag-uusapan. Ayan, ano nga ba ang nilalaman ng sulat na ibinahagi sa ating lahat? Narito po at inyong pakinggan. Dear DJ Olala, tawagin niyo na lang akong Maria. Isa po akong dalagang ina. Oo DJ, may anak po ako sa aking pagkadalaga. At hindi ko po ikinakahiya ang nangyari sa aking buhay. At ito po ang dahilan kaya ko gusto ibahagi ang kwento ng aking buhay pag-ibig dito sa iyong programa. Bagamat hindi man kompletong maidetalye, naway may mapupulutan kayong aral sa aking ibahagi. Noong high school pa lang ako, DJ, mayroon na akong palihim na tinitingnan, pinagmamasdan araw-araw. Yes, DJ. Kapag nakikita ko siya, ay para bang ang lakas ng tibok ng puso ko. Yung para bang bulkang sa saabog, ika nga. At ito ay si Mike, isang basketball player sa aming campus. At talaga namang walang sino mang babaeng hindi magkakagusto sa kanya. Kasi nga naman ang gwapo niya, moreno, matangkad, at suplado nga lang. At yun naman ang gusto ko sa isang lalaki. Yung akala mo ay mahirap abutin pero mayroon din palang lihim at kahinaan siya. At dahil doon, DJ, para akong na-challenge nga sa bagay na yon. Kasi pakiramdam ko kapag gusto ko, makukuha ko. Malakas ang pakiramdam ko na mapapasa akin din siya balang araw. Kaya minabuti kong simulan ang paglapit-lapit sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsuot ng mascot, DJ, kahit ang init-init, pawis na pawis ako nung time na yon, tinitiis ko yun para lang makalapit sa kanya. Inabutan ko siya ng tubig at towel. At akalain mo yun, DJ, hindi niya ako pinansin. Feeling niya super gwapo lang siya. Pero pogi naman talaga siya, DJ. Ang ganda ng kanyang mga mata. Mapupungay, nasuplado. Lakas ng dating, ika nga. Lalo akong nagsusumikap na lumapit-lapit sa kanya. Kasi nga ang goal ko, kapag gusto ko, ay gusto ko. Kaya makukuha kita. Yan lagi ang nasa isip ko. Baliktad nga, DJ. Kasi daig ko pa ang lalaki kong manligaw na dapat maging dalagang Pilipina ako kasi Maria daw ang pangalan ko. Pero bakit ganun? Nabubuang na raw ako sa kanya, sabi ng aking mga kaibigan. Pero hindi ko sila pinapansin. Para ako naging obsessed, ika nga. Kasi naman, sa sobrang suplado niya,
First time ko yung DJ na ginawa sa buhay ko. Kasi yung mga past relation ko doon, hindi ako ganito. Kumbaga, sila yung sumusuyo sa akin. Na makuha nila ang aking oo. Pero bakit ganon? Sobrang baliktad, sabi ko nga. Nahanap ko na din yung katapat ko. Ganito pala ang pakiramdam ng hindi pinapansin. Umaasa sa wala at umaasang mapapasakin din siya balang araw. Lumipas ang mga taon hanggang sa naging 4th year high school na ako. Single pa rin ako, DJ. Malapit na kami magtatapos ng senior high school. Pero bokya pa rin ako. Sobrang bokya pa rin ako talaga sa kanya. Yung paglapit-lapit ko noon, ginawa ko na ang lahat, nag-effort pa ako. Pero wala, hindi nangyayari ang gusto ko. Pero ang sabi ko sa sarili ko, kung mangyari man yon at darating ang araw na yon, ay hindi ko palalampasin na mapapasa akin siya. Ay naku, minsan naisip ko na yung sarili ko. Ako pa ba to? Minsan hindi ko na nakikilala yung sarili ko, DJ Olala. Kasi para na akong nasosobrahan ng pagka-obsess sa kanya. At syempre, DJ, maghiwa-hiwalay na kami ng aking mga kaibigan. Kasi magtatapos na yung senior high school namin noon. At yung inaasam ko pa rin na pag-ibig na makamtan mula kay Mike ay hindi ko pa rin nakakamtan. Hay nako, para na akong nawawala ng pag-asa. Bigla kasi ako tumigil nung time na yon. Nung nalaman ko na may girlfriend na pala siya. Para lang akong tanga. Ay nako. At syempre, ayoko naman na maging isang tanga, ika nga. At makasira ng isang relasyon. Syempre ako na yung dumistansya. Para hindi ko maipadama sa kanya ng sobra-sobra na baka mamaya makasira ako ng isang relasyon na ako ang dahilan. Isinantabi ko yun. Isinantabi ko ang love ko para sa kanya, DJ Olala. Pero kalahati lang yun, yung binawas ko. Syempre siya yung ginawa kong inspirasyon sa aking pag-aaral. Kaya naman, DJ Olala, ipinagdiwang namin ang isang napakagandang kasiyahan sa aming pagtatapos. Nagkaroon kami ng isang grand ball na bago kami maghiwa-hiwalay ay magpa-party kami lahat-lahat. Lahat ng batch namin. Hanggang sa lumapit sa akin si Mike. At hindi ko yun inaasahan. Siyempre may dala siyang wine. At binigyan niya ako. Siyempre tinanggap ko naman yon. Akalain mo yun, DJ, hindi ko na malaya na naging madaldal na ako sa tagpong yun. At doon ko nasabi ang lahat ng nararamdaman ko sa kanya na hindi pa niya nalaman. My God, DJ, nasabi ko ang lahat-lahat sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nalasing ako or basta yun lang ang alam ko. Nahihilo ako.
Grabe DJ Olala. Nakaramdam ako ng hilo nung time na yon. Hanggang sa bigla na lang niya akong hinalikan, niyakap, at naramdaman ko ang init mula sa kanyang katawan. Siyempre, uminit na rin ako. Uminit na rin yung buong katawan ko, DJ Olala. Yung para bang pakiramdam ko parang kami lang dalawa ang tao dun sa isang party na yon. Sobra kong nahihiya or hindi ko maramdaman na mahihiya nga talaga ako nung time na yon. Pakiramdam ko kasi ang init ng pakiramdam ko. Siguro nga dala lang ng alak na yon. At ito na nga DJ, sa hindi inaasahang tagpong yun, hanggang sa may nangyari sa aming dalawa. Hindi ako nagsisi, DJ, na siya yung lalaking mapalad na nakapagbigay ng napakagandang pangyayari sa buhay ko na yon. Kaya lumipas ang mga buwan at nagbunga ang isang gabing init na pinagsaluhan namin ni Mike. Hindi rin niya alam at hindi ko pinaalam sa kanya na nagbunga ng isang gabing yun, DJ. Napagdesisyonan ko na huwag nang ipaalam sa kanya kasi alam ko na malaki ang pangarap niya sa buhay niya at ayaw ko masira ng dahil lang sa akin. Kaya minabuti ko na lang na huwag ipaalam sa kanya. Ang mahalaga ay may anak kami. At syempre, isa pa sa mga pinagsasalamatan ko ay yung tinanggap ako ng aking pamilya. DJ, kahit alam ko na naramdaman ko na may disappointment ang parents ko, pero wala na silang magawa kasi meron na andun na. Kaya naman sinuportahan na lang nila ako. At syempre nagsusumikap ako na makapagtapos ng kolehiyo para sa aming mag-ina, para sa aking uniko iho na pinangalanan kong Michael. Yes, DJ, isang lalaki po ang bunga ng pag-ibig namin ni Mike. At wala na rin akong balak na magpaligaw. Kahit na maraming umaaligid sa akin, hindi ko sila pinapansin. Yung priority ko na ngayon, yun na yung aking uniko iho. At wala na rin akong balita kay Mike, DJ Olala. Ang basta ang alam ko, masaya ako na nagkaroon kami ng isang baby. Kaya kontento na ako sa buhay ko as a single mom. Hindi ko kailanman ikinakahiya o pagsisihan na nagkaroon ako ng anak. Kasi pakiramdam ko mas nakilala ko ang aking sarili at naituwid ko ang aking kaisipan. Na ngayong may anak na ako, lalo ko pang pinagsisikapan at inaayos ang takbo ng buhay ko alang-alang sa aking baby.
Kasi alam ko balang araw, kung sakali man na magtagpo ang landas namin ni Mike, ay hindi ko pa rin ipagkakaila sa kanya ang bata. Kaya para naman sa ikakabuti ng lahat, masaya na ako sa nangyari sa buhay ko. At kasama ko ang aking pamilya, nagpapalaki at nag-aalaga sa aming mag-iina. Habang abalang-abala naman ako sa aking pag-aaral, para sa kinabukasan ng aking anak, ang mahal kong si Michael. Kaya naman DJ Olala, hanggang dito na lang po ang aking kwento na aking ibinahagi sa iyong programa. Ako po'y lubos na nagpapasalamat at gumagalang, Maria. DJ Olala. Like, subscribe, and share. Thank you so much.